Hi, hi, hi mga Jai! Isa na namang mapagpalang araw. Today is March 29, 2024 at kaarawan ng aking ina. And now, tayo ay magluluto ng lanson. Hindi ko alam kung anong tawag ng lanson sa inyo, pero sa amin lanson yun. Isa siyang delicacy na gawa sa cassava. At kung nakikita nyo nga ay may dala-dala akong mga sabon kasi pagkatapos namin manguha ng kamoting kahoy ng aking mama ay maliligo na rin kami. Ito nga pala ang aming dating balon na ngayon wala ng tubig. At ilalagay ko nga muna dyan ang aming sabon at yun! Kami ay magpuproceed na ni mama para manguha ng mga kamoting kahoy. At kung nakikita nyo, nandyan na nga si mama. Nauna na siyang manguha ng kamoting kahoy at tutulungan natin siya. Grabe naman talaga guys, sobrang init. Alam nyo yon, yung ramdam na ramdam nyo talaga yung init kapag tumama sa balat nyo, sobrang sakit. At wala, nakakuha na nga tayo ng kamoting kahoy. Tingnan nyo naman, ang lalaki. Siyempre, dadagdagan pa natin yan. Naaalala ko pa dati, nung mga bata pa kami, ito lang yung kinakain namin kasi madalas kami nawawala ng bigas. Yeah. Minsan saging, minsan kamoting kahoy, minsan tubo. Sobrang hirap talaga ng buhay noon. Pero noon yon, kasi ngayon, syempre, mahirap pa rin. Akala nyo yumaman na kami? Hindi. Mahirap pa rin. At yun nga, ready na sana akong yumaman eh. Pera na lang ang kulang. Saan kaya nagtatago yung mga pera na yan para yumaman na? Dami kong sinasabi, dagdagan na nga natin yung kamoting kahoy na yan para marami-rami naman ang magawa nating lanson. At wala, tingnan nyo, may nakuha na naman tayong kamoting kahoy. Pero parang kokonti lang siya. Grabe, sobrang init talaga. Promise guys, parang masusunog na yung balat namin ni mama. At wala, eto na nga ang ating mga nakuhang kamoting kahoy. Hindi siya masyadong marami kasi nga sobrang init na, parang hindi na namin kaya ni mamang manguha pa. Okay na na? Pero okay na yan, kami lang naman ang kakain yan eh. At yan na nga, simulan na nating balatan ang mga kamoting kahoy na yan kasi dadalhin pa natin yan doon sa kabilang bundok para hugasan yan. Kasi walang tubig dito, alangan naman nating lutuin lang yan nang hindi pa nahuhugasan. At medyo hirap pa nga ako sa pagbabalat ng mga kamoting kahoy na yun guys kasi yung balat niya masyadong madikit sa kanyang laman. Matigas siyang kuhanin, gawa ng ang gamit ko pa ay itak. Wala akong gamit na kutsilyo na medyo maliit-liit para sana mas mapadali ang aking ginagawa. Pero yan na nga guys, natapos ko rin naman siya sa wakas at yan na yung ating mga binalatang kamoting kahoy. Atin ang ihiwalayan kasi ilalagay na natin sa sako para madala na natin doon sa balon na merong tubig. Kasi kailangan na nating mahugasan yan at kailangan na rin naming maligo. Gawa ng kami ay init na. Grabe, sobra talaga. Ang inihahanda ko nga ang mga kamoting kahoy na yan, natapos ko ng balatan para ilagay sa sako, ay dumating nga ang aking nakababatang kapatid at yun, nakipagtsikahan sa amin ni mama. Galing kasi siyang nanguha ng buko para mayroon kaming magawang buko juice. Gawa nga ng sobrang init ng panahon ay talaga namang sobrang sarap lumaklak ng napakalamig na buko juice mga guys. Yes, at super excited na nga ako sa mga nakuha nilang mga buko kasi sobrang uhaw na nga ako gawa ng sobrang init talaga. At yan na nga, tapos na akong ipaglalagay ang mga kamoting kahoy sa sako. At ngayon kami ni mama ay nasa loob ng kakahuyan at matarik na daan ang aming binabagtas. Kung nakikita nyo nga, sobrang hirap talaga. Pero okay lang kasi mas okay na nga na dito kami dumaan, gawa ng medyo nakaiwas kami sa init. At yun na nga, iniwan muna ako ni mama kasi kinuha niya ang kalabaw namin na hinihingal na sa sobrang init. Akala nyo tao lang ang hinihingal ngayon. Pati hayop guys, ano ba kayo? At nandito na nga tayo sa balon kung saan natin huhugasan ang mga nakuha nating kamoting kahoy. At yan ay nag-iigib na ako para makapag-proceed na ako sa paghuhugas. Sobrang layo nito sa amin.
kung pwede lang dalhin itong balon na to doon malapit sa amin. Kaso nga lang, hindi sa amin itong balon na ito at nakikigamit lang kami. By the way, thank you nga pala sa may-ari nitong balon na amin din kamag-anak at kami ay inyong pinapagamit ng tubig dito. Thank you talaga. Sobrang laking tulong talaga sa amin kahit sobrang layo. At yan, tapos ko na ngang hugasan ang mga kamoting kahoy na nakuha natin. At naligo na nga kami ni Mama. Gawa nga ng sobrang init na talaga, guys. Kanina pa ako ligong-ligo. For sure, hindi lang kami ang nakakaramdam ng sobrang init ng panahon ngayon. Maraming tao ang talaga namang nagtitiis sa panahon na sobrang init. Panalangin ko lang na sana lahat tayo ay makaiwas sa heat stroke kasi nga napakadelikado ng panahon ngayon. Yes! At habang nga naliligo kami ni Mama ay kung saan-saan na napupunta ang aming napag-uusapan. Napunta na kami sa US, sa New York, sa Europe, sa Belgium. Char! Hindi naman. Napunta lang kami sa mga panahong hirap din kami sa tubig, kagaya ng nag-iigib kami mas malayo pa sa pinagkukuhanan namin ng tubig ngayon. Bit pa namin noon mga sako-sakong mga labahin. At speaking of labahin nga guys, naalala ko noon, ako ang pinaglalaban ni Mama sa mga damit ng mga kapatid ko dati. Syempre, maliliit pa yung mga kapatid ko. Kaya naman, yung mga damit nila, syempre, maliliit din. Ang ginagawa ko dati kapag sobrang pagod na ako at parang naiinis na ako sa mga pinaglalalabahan ko, ay itinatapon ko siya sa sapa. At yun nga, hindi naman ni Mama napapansin na nawawala na ang ibang damit ng mga kapatid ko. At yun, at na-share ko lang naman guys, ngayon ay pauwi na kami sa bahay. Bit ko nga yung kamoting kahoy sa ulo ko. At isinuot ko nga ulit yung jacket ko na binasa at yung damit ko na itinakip ko sa ulo ko gawa ng sobrang init. At ngayon ay dadaan na naman tayo sa ibang daan na naman. At itong daan na to ang pinaka-challenging na daan sa lahat kasi ito ay pataas at sobrang hihingalin ka nga pag nakarating ka na doon sa taas. And yes guys, kung nakikita nyo nga, si Mama ay nauna nang umakyat sa daan na ito. At yes, napaka-perfect niya kasi wala siyang dala. Bit ko lahat ng dapat bitbitin. At kung nakikita nyo nga siya, walking like a princess lang siya. My God, Mama, hindi ka na naawa sa uni kaiha mo. Sobrang hingal na ako. Promise yan. At sa wakas nga, ay nakarating na kami dito sa itaas kung saan nandito ang bahay ng aking lola. At kung nakikita nyo guys, sobrang hingal na hingal talaga ako. And after 48 years nga na paglalakad namin ni Mama para makuha lang ang kamoting kahoy na ito, ay sinimulan ko na itong kayurin gamit ng aming DIY na kayuran. And yes, at this moment nga ay tapos na namin kayurin ang lahat ng kamoting kahoy at ngayon nga ay atin na itong pipigain. Nakikita niyo yung hawak ni Mama na yan. Yan ang kamoting kahoy na kinayod at ready na para pigain. As you can see guys, napaka-perfect nga niyan at napaka-perfect din ng tumutungtong dito sa aming pigaan. Labas pa nga ang brief at ito ngang isa ay sobrang sarap din sa pagkain ng nilutong lugaw ng aking Mama. At yan na nga ang mga napigaan na kamoting kahoy and just sobrang dry niyan. Sobrang perfect na niya for lanson. At nakikita nyo nga si Papa parang nag-enjoy na nga sa kanyang ginagawa. May galing pa yan sa hinuhukay niyang balon para magkatubig na kami dito malapit sa amin. At yan na nga ang ating kamoting kahoy na napigaan na. Ready to cook na siya guys. At ilalagay na nga natin ang 1 kilong sugar. Depende sa inyo kung gaano katamis ang gusto nyo. Sa amin 1 kilong sugar lang para hindi siya masyadong matamis. At para hindi rin siya nakakaumay kapag kinain. Halu-haluin nga lang natin guys until totally mix. And yes, parang nagutom nga ako sa kaka-prepare ng kamoting kahoy para gawing lanson. At yan, kumain muna ako ng mais. Kasi sobrang gutom na at parang wala nang laman ang aking tiyan at hindi pa nga ako nakakapag-almusal at nakakapagtanghalian. Bahala muna kayo dyan at i-enjoyin ko lang itong aking mais na kinakain.
Habang nga nagpe-prepare kami ng aming lanson, ay ang iba naman ay nagsisimula ng kumain ng aming lugaw na naluto na at ng mais. Kung nakikita nyo, sinang Sabet ay kumakain ng lugaw at kami naman ay mais. Gawa ng ang lanson ay hindi pa ready at hindi pa naluluto. Wala pang naluluto ni isa. At si Papa nga ngayon ay gumagawa ng aming DIY steamer, gawa ng wala pa kaming steamer. At nagdi-DIY lang kami para makapagluto kami ng mga pagkain kailangan ay steam. At yan na nga ang aming mga hulmahan na nilagyan na namin ng kamoting kahoy. At yan na, nakikita nyo ang aming DIY steamer. Kapag ikaw maluto gani. At hintayin lang natin yan hanggang sa maluto para makakain na. Habang naghihintay nga, excited na ang lahat sa lanson na aming niluluto ni Mama. And yes, hindi na kami makapaghintay at itong baby namin nangangagat na. At yan na nga guys, at naluto na ang aming first batch ng lanson. First batch na naluto talaga kasi ang unang isinalang namin ay hindi naluto at kung nakikita nyo nga, parang medyo may puti-puti pa siya kaya hindi namin kinain yan. And yes, I'm so excited na nga guys na kainin yung lanson na yan kasi ilang araw na rin akong nagki-crave ng lanson. And ito na nga ang ating final result ng ating nilutong lanson. And yes, sobrang sarap talaga guys. Oh my God! Na-solve talaga ang aking craving sa lanson. And kung nakikita nyo, sobrang sarap talaga. And yes, that's all for today mga Zay. I hope you enjoyed my video. Please like, comment, and share to support my other videos. Thank you!